Hi! Hello! Welcome back sa mini vlog ni Mama Irene. Dahil sobrang init talaga sa Pilipinas, kaya ayan, magbababad na naman yung dalawa kong anak. Sobrang excited na si Kuya Renzo kasi magsi-swimming daw siya sa labas ng bahay namin. Tinulungan na nga ako ni Kuya Renzo punuin tong portable pool ng tubig. Si Baby Celestine nga, for the outfit pa talaga siya. Si Kuya Renzo naman, dinala lahat ng mga laruan niya. Buti nga hindi pa mainit ang mga oras na yan, kaya hinayaan ko na lang muna sila magbabad. Nagutom nga ang dalawang bagets, kaya ayan, binigyan ko muna sila ng biskit. At nung medyo malapit na ngayong araw, binanlawan ko na yung mga bata. Pinapakita nga sa akin ni Baby Celestine yung kamay niya kasi nangulubot na sa tubig. Habang binibisa ko nga si Baby Celestine, ito naman si Kuya Renzo nagpapakit sa camera. Ay sus! Hi, ang sarap maging nanay. At the same time, nakakapagod. Diba? Tingnan nyo naman, pati ako naligo na rin sa pawis. Parte yan ng pagiging nanay, kaya okay lang yan. At nung tanghali na nga rin, nag-prepare na ako ng lulutuin kong ulam. At first time ko nga gagamitin itong non-stick frying pan. Para mga miss, samahan nyo ako magluto ng ginisang ampalaya. Noon ako na nga yung sibuyas at bawang at sinunod ko na rin yung kamatis. At nung medyo brown na yung mga sibuyas at bawang, ay nilagay ko na rin yung baboy. Na init na nga ang person nito sa kusina. Wala na bang itutudo yung init? Yung tipo magsasalita ako, lumalabas apoy agad, charot. At nung luto na yung baboy, nilagay ko na yung ampalaya at nilagyan ko ng konting tubig at nilagyan ko na ng mga seasoning. Tinakpan ko na nga muna at sinet ko nga siya ng 7 minutes. Nakakatuwa nga tong binili naming timer kasi gamit na gamit namin talaga to. Tamang-tama nga to sa mga makakalimutin katulad ko. Habang nag-aantay nga ako tumunog yung timer, nagugas muna ako ng mga pinagamitan ko. Habang nagugas nga rin ako, sinisilip ko yung dalawa kung ano ang ginagawa. After nga ng 7 minutes, tinignan ko na yung niluluto ko. At nilagay ko na yung itlog. After ng ilang minuto, ayan, luto na yung ginisang ampalaya ko. At ito nga't kakain na rin kami. Favorite nga rin pala to ni Baby Celestine. At ito naman ay oras na para matulog ng mga bata sa hapon. Nakikipagkulitan pa nga sa akin si Kuya Renzo, pero si Baby Celestine ay tulog na. Dito na nga muna sa sala kami natutulog kasi ang init sa kwarto. Habang tulog ng mga bata ay isa-isa ko nang liligpitan itong mga kinalat. As usual, binagyong bahay na naman po kami. Ganun talaga pag may toddlers. Hindi pa laging malinis ang bahay. Katulad nga neto, tingnan nyo naman ang mga Lego. Diyos ko, day. Nung niligpit ko na nga yung mga kalat, ayan, medyo umokti-okay na yung bahay namin. Mamaya na lang ako magwawalis at magmamap ng sahig paggising ng mga bata. Habang tulog pa nga ang mga bata, ay umakyat muna nga ako sa kwarto para tiklopin tong mga nilabhan kong damit. Habang inuumpisahan ko na nga tiklopin tong mga damit na to, iniisip ko na kung ano yung susunod kong gagawin. Ganon din ba kayo mga mi? Para bago man lang magising ang mga bata, may nabawasan ka ng gawain sa bahay. Nung bandang alas 5 naman ng hapon, binrasyan ko naman tong ginawa kong upuan. Nagising na nga rin tong si Baby Celestine. Syempre, hindi siya papayag na wala rin gagawin. Upuan nga pala yan sa paglalaba ko. Oras na naman para matulog, binihisan ko na nga yung dalawang bagets na yan. At nagpalit nga rin ako ng bedsheet at punda ng mga unan. Habang nagpupunta nga ako, nakikiharot naman tong si Kuya Renzo. Mas okay niyang matulog dito sa sala kasi medyo malamig kesa sa kwarto, sobrang init. Ito muna for today's video. Thank you po sa panonood hanggang dulo. Bye!